Si Ginoong Jack Dorsey, ang dating co-founder ng Twitter na ngayon ay kilala na bilang X, ay may bagong mungkahi or meron po siyang bagong inilabas na pahayag. At ito po ay ayon sa kanya ay gamitin daw itong si Bitcoin para sa peer-to-peer payments sa Signal app. Yan. Pero bakit nga ba ito mahalaga? Ano ang ibig sabihin nito para sa mga user ng Signal at para sa ating mga crypto traders at investors na rin? Kaya yan po ang pag-uusapan natin dito kung bakit gusto ni Ginoong Jack Dorsey na isama si Bitcoin sa Signal, kung paano po ito makakaapekto sa privacy at seguridad ng mga transaction, at syempre ano po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto users. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang sinabi ni Ginoong Jack Dorsey at bakit. Ayan, yung nakikita po pala natin dito sa larawan na ito ay ang dating co-founder ng Twitter na si Ginoong Jack Dorsey. Ayan, una sa lahat ay sino nga ba talaga si Ginoong Jack Dorsey? Ayan, siya po ay kilala bilang isa sa mga nagtatag ng Twitter at ngayon ay aktibo sa mga project na may kinalaman po sa blockchain at saka Bitcoin. Kilala siya sa kanyang paniniwala na si Bitcoin ay ang future of the money. Kamakailan lamang ay sumagot po itong si Ginoong Dorsey sa isang comment ng open source developer na si Kale. Ayan, at siya po ay nagsabing dapat isama ng Signal app si Bitcoin bilang payment option para sa peer-to-peer or P2P transaction. Ayan. Sabi ni Ginoong Dorsey na perfect match daw ang Signal at saka Bitcoin. Pareho silang focus sa privacy at saka security. Para kay Ginoong Dorsey, kung gusto po ng Signal na panindigan ang pagiging secure at saka private platform, dapat itong sumabay sa daloy ng technology gamit si Bitcoin para sa financial transactions. Ngayon ay bakit po magandang ideya ang paggamit ng Bitcoin kay Signal? Ayan, bakit nga ba magandang ideya ito? Ayon po kay Kale, yan, ang Signal app ay end-to-end encrypted. Ibig sabihin ay walang ibang makakabasa ng mga mensahe maliban sa sender at saka receiver. Kung ganito po kataas ang level ng privacy sa messaging, bakit hindi gawin itong pareho sa pera? Sa pamagitan po ng Bitcoin ay pwede kang ngayong magpadala ng pera nang hindi dumadaan sa bangko o third party. Ang tawag po rito ay peer-to-peer payment or P2P. Yan, hindi mo na kailangang gumamit ng separate app o gumastos pa ng malaking fee. Lahat ay pwedeng gawin sa isang secure na platform at yan po ay katulad ng Signal. Ngayon ay ano po ang naging problema sa nakaraan ng Signal at saka ang crypto? Ayan. Ayon po sa ilang users, yan, negative ang pananaw ng Signal sa mga cryptocurrencies noon. Sa mga lumang pahayag, tinawag pa nga nilang scam ang ilang digital currencies, kabilang na itong si Bitcoin. At noong mga taong 2021, nagkaroon sila ng partnership sa isang tinatawag na mobile coin. Isa po itong pre-mined cryptocurrency. At ano po ang naging problema? Hindi po ito nagtagumpay. Maraming nagreklamo. Sabi ng ilan, hindi raw ito tunay na decentralized at hindi ito swak sa prinsipyo ng privacy na tinutulungan na palaganapin ng Signal. Kaya marami po ang nagdududa ngayon. Sinasabi nila, bakit ngayon lang kayo bumalik kay Bitcoin? Ngayon ay paano naman po tinatanggap ang itong si Bitcoin sa buong mundo? Ayan ang kanyang global Bitcoin adoption trends. Ayan, habang may issue po ang Signal tungkol sa crypto, sa ibang parte ng mundo ay mas lumalawak pa ang pagtanggap kay Bitcoin at sa iba pang mga cryptocurrencies. Halimbawa, yan ang Ferrari. Oo, ito po yung luxury car brand. At yan ay tumatanggap na po ng crypto payments sa Amerika at saka Europe. Pwede ka na pong bumili ng Ferrari gamit si Bitcoin, Ethereum, or USDC. Ayan.
Samantala, ang company po na Strike, na kilala naman po sa payment innovation, ay nakalikom po ng $80 million para mapalakas pa ang kanilang paggamit sa Bitcoin Lightning Network, isang tech na nagpapabilis at nagpapamura ng Bitcoin transactions. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin nito? Yan, mainstream na po ang crypto at hindi na lang ito pang early adopters o tech geeks. Ngayon ay ano naman po ang posibleng benefits kung tatanggapin po ng Signal ang Bitcoin? Yan, kung matutuloy po ang mungkahi ni Ginoong Dorsey, marami pong pwedeng mangyari rito. Una ay mabilis at secure na padalhan ng pera, lalo na sa mga bansang walang stable banking system. Pangalawa, malaking privacy para sa mga users dahil hindi na kailangang dumaan sa traditional financial institutions. At pangatlo, mas global po ang reach dahil pwede pong makipag-transact kahit saan sa mundo. At dahil dito ay pwedeng maging game changer ang Signal, hindi lamang po sa messaging, kundi pati sa digital finance. At ayan, ngayon ay pag-usapan naman po natin ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Ayan, kung mangyari ang integration ng Bitcoin dito kay Signal, ay mas magiging madali po ang remittance at saka P2P transactions. Alam naman natin na marami pong OFWs ang gumagamit ng Signal para sa communication. So imagine kung pwede na rin itong gamitin para magpadala ng pera. Bukod pa dyan, kung tumaas po ang adoption ni Bitcoin globally, mas tataas din po ang value nito na good news para sa mga investors at saka holders dito sa Pinas. Plus, mas magiging accessible po ang crypto sa mga hindi pa ganun ka-expose sa trading platforms dahil isang messaging app lang ang kailangan natin. Ngayon ay bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Para sa akin ay maganda naman ang ideya ni Ginoong Jack Dorsey dito. Visionary po siya at consistent ang kanyang support kay Bitcoin. Pero kailangan ding i-address ang Signal. Yung kanilang kailangan po nilang i-address yung kanilang trust issue. Kailangan po nilang ipakita na sa pagkakataong ito ay totoo na po ang kanilang commitment sa privacy at saka decentralization. Kung magiging successful ito, pwedeng magbukas ito ng bagong era kung saan ay secure ang messaging at saka financial freedom ay magkakasama sa iisang platform. At para sa atin dito sa Pinas, lalo na sa mga nagtitrade at saka nag-i-invest sa crypto, opportunity po ito para mas mapalapit po tayo sa technology. Ayan. Kaya ang tanong ngayon ay handa na ba tayong tanggapin ang future ng digital money sa ating mga smartphones? At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.